Nagsimula ang kwento sa ilalim ng isang tulay, kung saan binubuli si Jiro ng isang grupo ng mga siga. Pero imbis na matakot, nanatili lang siyang kalmado. Alam niyang kaya niyang patumbahin ang mga ito anumang oras, kaya sa huli siya pa ang nangbuli sa kanila. Napahiya na lang ang mga siga at umatras. Halatang naghahanap lang ng gulo ang mga ito, pero maling tao ang napili nilang asarin. Minsan talaga, bago mang-away, siguraduhin munang hindi anime protagonist ang kaharap. Pagkaalis nila, isang uwak at isang pusa ang nagpasalamat kay Jiro. Dito agad ipinakita na hindi siya ordinaryong tao dahil naiintindihan niya ang sinasabi ng mga hayop. Hindi lang simpleng pag-intindi ang kakayahan niya. Talagang nakakapag-usap siya sa kanila na parang normal lang ang lahat. Pag-uwi niya, sermon agad ang bumungad mula sa kanyang sensei. Ayon dito, hindi dapat ginagamit ang martial arts para makipag-away. Ang tunay na layunin nito ay protektahan ang iba, hindi maghanap ng gulo. Tahimik lang namang nakinig si Jiro. Mukhang sanay na rin siya sa sermon ng kanyang guro. Hindi nagtagal, dumating ang isang uwak na desperadong humihingi ng tulong. May sugatang pusa raw sa kagubatan na kailangang mailigtas. Halos hindi na ito mapakali sa sobrang pag-aalala. Dahil likas na mabait si Jiro, hindi na siya nagdalawang isip. Agad niya itong sinundan hanggang sa makita ang sugatang pusa. Pagdating niya, nakita niyang malubha ang kalagayan nito. Maingat niya itong inuwi sa bahay, nilinis ang mga sugat, pinakain, at inalagaan hanggang sa unti-unti itong bumuti. Talagang makikita kung gaano siya magmahal ng mga hayop. Matapos kumain ang pusa, biglang itong may sinabi. Sa puntong yon, kahit sino sigurong makakita ay mapapa-atras sa gulat. Nagpakilala ito bilang si Rago, isang makapangyarihang nilalang na hindi ordinaryong hayop. Sa halip na matakot, mas lalo pang inalagaan ni Jiro si Rago. Kitang-kita kung gaano niya kamahal ang mga hayop. Para sa kanya, wala itong pinagkaiba sa tao. Nang gabing yon, palihim na umalis si Rago. Ayaw nitong madamay si Jiro sa mga humahabol sa kanya. Pero paglingon nito, gising na pala si Jiro. Ayaw niyang paalisan si Rago hanggat hindi pa ito tuluyang gumagaling. Biglang sumulpot ang isang misteryosong lalaki. Siyempre, kung may overpowered na karakter, may kontrabida ring gustong manghuli rito. Hindi pa malinaw kung gusto niya ang kapangyarihan ni Rago, o baka gusto lang niya itong gawing ulam. Di joke lang, bigla itong umatake. Buti na lang, mabilis na nakagawa ng paraan si Rago para hindi mapahamak si Jiro. Hindi nagtagal, hinabol ng lalaki si Rago papunta sa kagubatan. Mukhang wala talaga itong balak paalisan ng buhay ang makapangyarihang nilalang. Hanggat hindi niya nakukuha ang kapangyarihan nito. Nang magsisimula na ang labanan ng dalawang dagod, biglang dumating si Jiro. Walang pag-aalinlangan niyang tinaga ang lalaki gamit ang kanyang katana para ipagtanggol ang bago niyang kaibigang pusa, sabay flex pa ng muscles. Parang sinasabi niyang, hindi kita kilala. Pero kalaban ka na. Nang magtamo ng sugat ang misteryosong lalaki, bigla itong nag-transform bilang isang napakalakas na halimaw. At doon nagsimula ang tunay na laban. Kahit alam niyang halos imposible ng manalo, hindi pa rin umatras si Jiro. Buo ang tiwala niya sa mga itinuro ng kanyang sensei at handa siyang ibuwis ang sariling buhay para iligtas si Rago. Pero halata naman na walang laban si Jiro sa halimaw. Sa huli, napuruhan siya ng husto at bumagsak na halos wala ng buhay. Naawa si Rago sa taong tumulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Kaya gumawa ito ng isang napakalaking desisyon. Ibinahagi niya ang sarili niyang kapangyarihan kay Jiro upang iligtas ang buhay nito. Makalipas ang ilang sandali, sumabog ang isang napakalakas na aura na tila yumanig sa buong paligid. Abot hanggang kabilang barangay. Parang pati kapitbahay napasilip kung may sumabog ba. Unti-unting bumangon si Jiro. Ramdam agad nito ang napakatinding kapangyarihan. Ang halimaw na kanina ay halos imposibleng talunin ay wala nang nagawa. Sa isang iglap, one hit delete agad. Hindi man lang nakapag-react ang kalaban. Parang nanunood na tayo ng One Punch Man, pero may pusa. Matapos ang laban, dumating ang mga miyembro ng Bureau of Espionage, na kilala rin bilang civil servants. Agad nilang sinuri ang lugar at napansin ang napakalakas na enerhiyang naiwan matapos ang laban. Biglang umiksi na ang babae, pinatulog niya si Jiro, baka daw kasi mag-wild. Napansin nila ang pambihirang kapangyarihang taglay na ngayon ni Jiro. At dito muna nagtatapos ang recap ng episode 1.
Kung nagustuhan mo ang video, pa-like at subscribe na rin para updated ka sa susunod pa na recaps. Maraming salamat!